Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Sag, by the way, maraming salamat po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Thank you for sending me super thanks. No? I appreciate po your generosity. Maraming salamat. May God bless you more. Paunang message po ninyo for the month, the hungry ghosts. Ghosts, ayan. So, obsessions, scarcity consciousness, attachment, yan ang mga keywords dito at yun ang mga maaaring maganap, no? Sa buhay ninyo around this time. Pwedeng meron kayong ditong, or you will be displaying that obsession to something or to someone, 'di ba? Maaaring may mga ganong ganap. Maaaring meron ditong magde-display ng obsessive thinking, addiction, yung mga ganon. Yung sobrang attached kayo to something, yung unhealthy attachment na to something. So, maaaring may mga ganon, no, ang ganap sa iba, sa inyo. This is also a time, no, Sagittarius, para sa inyo, para kumbaga parang gisingin kayo, no, sa katotohanan na you are distracted to something na hindi naman yun talagang yun yung mga heart's desires ninyo, yung mga obsessions na yan, ano, yung mga addictions na yan, those are distractions. Hindi yan ang talagang nasa puso mo na gusto mong gawin. Hindi yan ang talagang nasa plano mo na gawin or i-attach yung sarili ninyo, 'di ba? Hindi yun eh. Kaya lang you are distracted, no? At yung distraction na yan, kinuha talaga niyan yung attention ninyo, kinuha yung oras, panahon at attention ninyo na dapat doon kayo sa mga heart's desires ninyo, sa mga goals ninyo napunta kayo rito sa obsessions. So now is the time na siguro kailangan na ninyong i-evaluate, no? I-re-evaluate ang inyong sitwasyon. I-re-evaluate ninyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo at kailangan na mag-detach kayo dito because this is not in alignment with the path of your authenticity. Hindi ito yung gusto ninyo, hindi ito yung original na plano ninyo, no? So, it's time to reflect on the things that are happening sa buhay ninyo sa ngayon. At baka kayo'y magising na sa katotohanan na it's about time na to focus on more important things. We have number 61, self-love. Ayan, maaaring isa ito sa napapabayaan na ninyo, no? Yung inyong sarili, yung inyong well-being, ang inyong pag-aalaga, pagkikare sa inyong well-being, no? So, siguro, ito yung kailangan na ninyo din na bigyan ng panahon sa ngayon, okay? Kasi, baka dahil dyan sa mga distractions na yan, nakakalimutan nyo na din na alagaan ang inyong sarili. Nakakalimutan nyo na din na meron kayong katawan na kailangang alagaan, diba? So, what else? We have Ace of Wands. Ito yung mga, magdodraw na tuloy ako, no? So, ito yung first row ninyo would be your first week of the month. Tapos, second row, second week, third week, fourth week of the month, no? So, ito yung first week ninyo. Ito yung sa inyong second week. Ito yung inyong third week. And fourth week. Ayan. But, ito yung mga strong energies na maaring mag-play out sa buhay ninyo during the first, second, and third and fourth week of the month. Pero, disclaimer lang din na yung energies, are fluid. Kaya maaari din, no? Pwede rin na may maganap na, kunyari, itong energies na to, no, mag-play out na sa first week pa lang. Or ito, energies na to mag-play out at the end of the month. So, pwedeng ganon, no? Depende sa inyong sitwasyon. So, for the first week, we have Ace of Wands. And Ace of Wands is a new beginning energy na related, could be sa career, sa trabaho,
baka mayroong travel opportunity din dito, no? So, merong mga oportunidad na dadating dito na could be related sa inyong mga talents, skills, and gifts na maaari ninyong simulan. Maaaring i-embrace ninyo itong mga bagong chapter sa buhay ninyo, no? Around this time. Pwede rin na ang iba sa inyo rito will be changing the course of your life, no? Kasi dito sa Ten of Wands, tens represents endings, no? Meron kayo ditong mga tatapusin na or puputulin ng connection or mga tatapusin ng mga attachments, no? Sa buhay ninyo, kumbaga na alam ninyong hindi na to nakakatulong sa'yo. Alam ninyong hindi na to nagsaserve ng inyong highest good. Alam ninyong hindi na ito for your best interest. Kaya, pwedeng putulin nyo na to sa ngayon, no? Pwedeng trabaho yan, pwedeng career, di ba? Pwedeng pamilya, no? Baka sa pamilya ninyo, lahat-lahat nasa inyong balikat, no? Yung mga obligasyon, responsibilidad, lahat nasa inyo na. Kaya pwedeng isuko nyo na yan or pwedeng talikuran nyo yan totally or pwedeng hihingi kayo ng support or tulong sa inyong mga kapamilya, no? Para kumbaga, yung ano ninyo, yung burden ninyo, mabawasan yung burden ninyo. For the second week naman, Page of Cups, this is an invitation, no? Maraming siguro exciting event na pwedeng kayo ay maiimbitahan. Pwedeng kayo ay mapunta sa mga okasyon, celebration, kasalan, birthdays, mga ganon. At pwede rin, no, na ito rin yung time ninyo to fall in love. Kasi yung iba sa inyo, baka single pa. So, ngayon, baka through these invitations, baka meron kayong mamimit dito, no, na magpapangiti sa inyo, yung kikiliti ng puso ninyo, yung ganon. With the Three of Wands then dito, may swerte kayo, no? Maswerte kayo. Good luck is on your side, no? Kaya kung meron man kayong mga gagawin sa ngayon, maswerte kayo, makakaasa kayo na things are going to fall into its right places. Nakakaasa kayo na things will turn out to be in your favor, 'di ba? Kaya maganda 'yan. Pwede rin ang iba sa inyo dito is going to embark on an adventure. Pwedeng travel talaga 'yan for some of you, no? For the third week naman, we have the Knight of Cups. Ayan. So, there is an offer of love talaga. So, pwedeng, yung invitation dito ninyo na magpunta kayo sa mga celebration, punta kayo sa mga social gatherings, baka siguro, no, talagang meron kayo makikilala dyan na romantic interest, no, or love interest ninyo. At baka, 'di ba? Sa pag-uusap ninyo, mag-develop yung conversation ninyo hanggang sa dumating kayo na baka ito'y manligaw na sa inyo. Baka mag-profess na ito ng kanyang romantic interest sa inyo, no? So, pwedeng may ganong ganap. Pwede rin na meron ditong proposal, 'di ba? Marriage proposal, pwedeng mangyari yan. Or, pwede rin na baka meron ditong mag-apologize sa inyo kung meron kayong kung meron taong nakasama o nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, so pwedeng mag-apologize na siya sa iyo at this time. And on that week then, pwede na ang iba sa inyo, baka meron kayong sign na idadasal, na hihingiin sa universe, and maybe yung ito, no, could be a yes. Maaring dumating na yung sagot sa iyo na it is a yes, baka may specific sign din kayong hinihingi, and maybe magpakita yan sa iyo on the third week, no? And that could be a go signal para sa iyo. So, talagang siguro magkakaroon na kayo ng clear direction of where you are heading on that time. Sa fourth week naman, lovers. So, pwede, no? Tuloy-tuloy ito, magkakakilala kayo. So, pwede manligaw na sa'yo. At pwede, no?
parang ang bilis, 'di ba, ng development ng ligawan dito, no? On the fourth week, pwedeng pumasok na kayo sa love and romantic relationship. Pwedeng parang whirlwind romance, no? Ang datingan dito ng iba sa inyo, Sag. So, pwedeng ma-develop na talaga kayo sa isa't isa at pwedeng yung ligawan na yan, short period ng ligawan ay mauwi na, no? Sa pagiging official na magjowa na kayo. Pwede rin ang iba sa inyo dito, since pwedeng may marriage proposal dito, pwedeng may kasalan agad, 'di ba? Or baka i-schedule na agad, 'di ba, yung kasal at magpe-prepare na kayo for that wedding. So pwedeng ganun ang ganap diyan. And also, there is going to be a huge change sa buhay ninyo, 'di ba? Lalo-lalo na sa love life, sa career ninyo, may travel pa kayong pwedeng gawin dyan. So, talagang malaking pagbabago ang magaganap at mararamdaman ninyo siguro yung epekto ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo towards the end of the month. At may mga siguro din meron kayong mga i-create dito na pagbabago sa buhay ninyo. Maaaring siguro sabihin ninyo na nagbabago, may mga binabago na rin din naman akong mga sitwasyon sa buhay ko. So, why not baguhin ko ng lahat ito? Lahat ng kung ano man ang naiisip ninyo or napapansin ninyo na hindi naman na mabuti ang epekto sa'yo, hindi na positibo ang epekto sa'yo, then might as well, diba? I-let go mo ng lahat yon. At para makapag-welcome ka ng mga bagong sitwasyon, bagong experiences, or even bagong tao. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.